Kumusta po kayo mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ang kwentong tampok po natin sa pagkakataong ito ay naganap mga 3 taon pa lamang ang nakakalipas. Ito'y tungkol sa nakakakilabot na karanasan ng isa po nating masugid na taga-subaybay na si Jovan. Nang minsang isama siya ng kanyang pinsan sa bahay ng nobya nito. Naganap ang kababalaghan sa isang probinsya sa Kabisayaan. Ang Kuya Mark niya ay panganay na anak tulad niya. Kaya iyon marahil ang isang dahilan kung bakit magkasundo sila nito. Mabait ang kanyang Kuya Mark at marami siyang hinahangaan at tinutularan dito. Tulad ng pagiging maawain at mapagmalasakit, lalo na sa mga nangangailangan. Na kapag magkasama sila, pag may makita itong namamalimos, ay talagang binibigyan niya. Lalo pa nga at wala talaga itong kakayahang maghanap buhay. At pag may nakita naman itong matanda na nagtitinda, ay talagang bibili ito kahit na isang piraso, pagkat naniniwala siyang makakatulong iyon ng malaki sa kanila. Masipag din ito na noong nag-aaral pa ay nag-self-supporting at nang makatapos ay tinulungan naman ang mga magulang sa pagpapaaral sa kanyang mga kapatid. At kung gaano ito kabuti ay ganoon din ang kanyang nobyang si Tony. Kaya bagay na bagay talaga silang dalawa. At isang araw nga ay pinakilala na ni Mark si Tony sa kanyang mga magulang. Natuwa naman ang mga ito pagkat agad nilang napansin na mabait ang dalaga. Ngunit nang ikasal ang nakababatang kapatid ni Mark, ay nagbago ang pagtingin nila dito. Nang dumalo ang mga kamag-anakan ng tatay ni Mark, kung saan tagaroon din ang kanyang nobyang si Tony. Nalaman nila iyon nang tinutukso na silang dalawa na baka sila na ang susunod na ikasal. Kaya, tinanong nila ang kanyang nobya kung taga-saan ito. At nang sabihin ni Tony ang eksaktong lugar ng tirahan niya, ay nagkatitigan halos lahat ng kaanak ng tatay ni Mark na mababakas mo ang magkahalong lungkot at pag-aalala sa kanilang mga mukha. Nang matapos na ang kasalan at halos nakaalis na ang mga bisita, ay kinausap ng tsuhi ni Mark ang tatay niya at sinabing bilinan ang kanilang pamangkin na mag-ingat pagkat ang sinasabing lugar ng nobya nito ay bantog na lugar ng mga pamilyang aswang. Kaya malamang ay may lahi din ito. At bago pa ito umalis ay sinabing kung maaari ay iiwas na nila ang kanyang pamangkin sa dalaga na ang tinutukoy ay si Tony. Narinig namang lahat ni Jovan ang pinag-uusapan ng kanyang ama at kapatid nito. Kaya sumingit siya sa pag-uusap at sinabing malabo naman na maging aswang si Tony pagkat napakabait nito. Dagdag na saad pa niya ay di naman totoo ang mga aswang. Na sinang-ayunan naman lahat ng kanyang mga pinsang naroon pagkat napamahal na rin sa kanila ang ate Tony nila. Naagad naman sinalungat ng kanyang tsuhin ang paniniwala nilang hindi totoo ang mga aswang. Kwento pa nito ay mayroon siyang karanasan tungkol sa mga aswang nang minsan siyang isama ng kanilang ama noon sa bukid. At may humarang sa kanilang aswang at dinumog pa nga sila nito.
At pagkatapos maibahagi ang kanyang karanasan, ay nagpaalam na silang mag-anak. Kinaumagahan ay kinausap ng kanyang mga magulang si Mark. Pinayuhan nila ito na iwasan na at kung maaari ay hiwalayan na ang kanyang nobyang si Tony. Dahil doon ay nalungkot si Mark at nangatwiran siya sa kanyang mga magulang at sinabing di niya kayang gawin iyon sa kanyang nobya dahil mahal na mahal niya ito, na nauwi pa sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Nang makarating kay Tony ang balita tungkol sa pagtatalo ni Mark at ng kanyang mga magulang, ay nagpasya na itong umuwi na sa kanilang lugar, na iniwan na at isinakripisyo pati ang kanyang trabaho. At pinasabi niya sa kapatid ni Mark na wag na silang mag-alala pagkat siya na ang kusang lalayo at ihiwalayan na niya si Mark. Dahil ayaw niyang siya pa ang maging dahilan ng pagkasira ng magandang relasyon ng kanyang kuya sa kanilang magulang. Nang malaman naman ni Mark ang ginawang iyon ni Tony, ay sinikap niya itong tawagan ilang beses at paulit-ulit. Pero bigo siya pagkat hindi nito sinasagot ang kanyang tawag. Dahil doon ay nagpasya si Mark na sumunod at puntahan ito sa kanilang bahay. Kaya sinabihan ni Mark ang pinsan niyang si Jovan sa plano nito. Nagad naman itong pumayag pagkat naawa siya sa kanyang kuya Mark. Naramdam niya ang matinding pagmamahal nito sa kanyang nobya. Kaya kinabukasan ay umalis sila na hindi ipinaalam sa kanilang mga magulang pagkat ayaw ni Mark na mapigilan pa sila ng mga ito sa kanilang plano para makausap niya ng masinsinan si Tony. Bumiyahe silang papunta sa lugar nila Tony at hapon na sila nang makarating doon. Nang naroon na sila, ay kanilang ipinagtanong-tanong ang papunta kanila Tony. Mag-aalas 4 na nang makarating sila sa asyenda, sakay ng habal-habal pagkat may kalayuan ang bahay nila Tony. Pagbaba nila ng habal-habal ay may nakita silang ilang mga taong naroon na nag-uumpukan sa isang maliit na tindahan. Lumapit sila doon at ipinagtanong ang bahay nila Tony. Nagkatinginan ang mga ito at sinabing wag na silang tumuloy na pumunta pa doon pagkat delikado, na may lahing aswang daw ang mga nakatira doon. Ngunit di na lamang nila pinansin ang mga ito. Nagpasalamat na lang sila at umalis na. At nasabi ng kanyang kuya Mark sa mahinang boses na hindi aswang ang kanyang nobya. Lumakad na sila at tinahak ang malapad na tubuhan. Nakahiwalay kasi sa asyenda ang bahay nila Tony. Sinubukan nitong tawagan ang nobya ngunit hindi pa rin ito sinasagot. Kaya tinext na lamang niya ito at sinabing naroon na sila sa kanilang lugar at kasalukuyang naglalakad na papunta sa bahay nila. Madilim na mga sandaling iyon, lalo pa nga at makulimlim din na tila katatapos lamang umulan sa lugar. Pagkat basa ang mga damo at lupa, kaya maputik. Nang nasa kalagitnaan na sila, ay may nakasalubong silang isang lalaki. Malaking tao ito at matipuno ang pangangatawan. Minsan pa sila nagtanong kung saan ang bahay nila Tony at itinuro naman ito. Nagpatuloy sila sa paglakad. Ilang sandali pa ay may narinig silang mga yabag na para may sumusunod sa kanila, na naririnig nila ang tunog ng basang putik sa bawat paghakbang nito. Ngunit nang lingunin nila ay wala naman silang nakita. Kinabahan sila pagkat wala silang ibang dala maliban sa bag na may lamang damit at charger. Maya-maya ay lalong tila naging agresibo ito, na nararamdaman nilang kumikilos ito sa may tubuhan. Nang kanila itong ilawan gamit ang kanilang cellphone, ay wala naman silang makita at nagsimula na silang makarinig ng huni ng isang tiktik na nagdulot sa kanila ng matinding takot pagkat malapit lamang ito. Mas binilisan pa nila ang paglakad
na pagkaminsan ay tumatakbo-takbo na rin sila. Nang biglang tumunog ang cellphone ni Mark, si Tony, at sinabihan siya nito na i-loudspeaker ang kanyang cellphone na mababakas mo ang matinding pag-aalala sa tinig nito. Tinanong siya ni Tony kung nasaan na sila banda. Sinabi niyang nasa tubuhan pa sila, ngunit bagya na nilang natatanaw ang kanilang bahay. Sinabi ni Tony na magmadali sila at kanya silang sasalubungin, na sinumbatan pa sila sa ginawa nilang pagpunta doon bago nito tinapos ang kanyang tawag. Ginawa nga nila ang sinabi ni Tony. Nagpatuloy sila sa paglakad na nagmamadali. Nawala ang huni ng tiktik, maging ang mga pagkaluskos. Ilang sandali pa ay nakita na nila si Tony na nagmamadaling lumapit sa kanila, na ilang di pa na lamang ang bahay nito sa kanila. Mabilis siyang hinawakan nito sa kamay at hinila upang makausap ng masinsinan. Agad nitong sinisi si Mark at sinabing hindi dapat sila nagpunta doon, at sinama pa niya ang kanyang pinsan na si Jovan. Ipinaliwanag naman ni Mark ang kanyang nararamdaman sa nobya at sinabing mahal na mahal niya ito. At dahil sa hindi niya sinasagot ang kanyang mga tawag, kaya napilitan na siyang pumunta doon. Biglang may babaeng nagsalita mula sa kanilang likuran na sinasabing papasukin ang kanyang mga bisita sa bahay. Agad namang sinabi ni Tony na hindi na pagkat uuwi na sila, na iyon pala ang kanyang ina. Di nagtagal ay lumabas naman sa bahay ang isang lalaki na putikan ang mga paa. Nagulat pa silang bahagya pagkat ito yung lalaking kanilang pinagtanungan kanina. Napaisip sila kung paano itong nauna pa, gayong wala namang ibang daanan, at hindi nila ito nakitang bumalik. Nang lalapit sa kanila ang lalaki, ay nagsalita si Tony na wag nitong pakialaman ang kanyang mga bisita, pagkat mabubuting tao ang mga ito. At hinila na nito si Mark palayo. Sa daan ay galit na galit si Tony kay Mark sa ginawa nitong pagpunta sa kanilang lugar. Ngunit mababakas mo rin ang kasiyahan dito pagkat nakita niyang muli ang kanyang nobyo. Pero luba ang pag-aalala nito, naramdam mo sa kanyang boses. Ipinagtapat ni Tony kay Mark na totoong may lahi silang aswang, at tsuhi niya kanina ang sumusunod sa kanila na balak silang pinsalain. Inamin din ito kay Mark kung gaano niya ito kamahal, ngunit hindi daw niya makakaya kung dahil sa pagmamahal niyang iyon, ayun pa ang maging dahilan para mapahamak siya. At ayaw niya ring masira ang magandang relasyon nilang mag-anak dahil din sa kanya. Niyaya siyang magtanan ni Mark, ngunit hindi daw nito kayang iwan ang kanyang ina dahil mahal na mahal niya rin ito. Sa huli ay sinabi sa kanya ni Tony na makakahanap din siya ng babaeng nababagay para sa kanya, pagkat marami naman siyang magagandang katangian na hinahanap ng isang babae. Nakapwa na sila lumuluha ng mga pagkakataon na iyon dahil na rin sa sakit na kanilang mga nararamdaman sa gagawin nilang paghihiwalay, na iyon na rin marahil ang hudyat ng huli nilang pagkikita. At tumalikod na nga si Tony. Mabilis itong tumakbong pabalik sa kanila at hindi na lumingon pa. Awang-awa naman si Jovan sa pinsan niyang si Mark. Kaya sinabi ni Jovan na buti na lang daw at mabuting tao ang kanyang kuya Mark at mapagmahal. Dahil kung niloko niya si Tony at puro sama ng loob ang ibinigay niya dito, ay hindi sila nito ipagtatanggol at siguradong hahayaan na lamang silang makarne. Dahil sa sinabing iyon ng nakababatang pinsan, ay bagyang gumaan naman ang loob ni Mark at lumitaw ang isang ngiti sa mga labi nito. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.